Last topics for the evening. Speaker natin si Brother Perosa. Group leader 1. Central hanggang basta yung sa kung nakaharap kayo sa 8th Street kami nandito banda sa kaliwang side yung going to sa side na yun. Yung kabilang side, alam ko parang grupo na yan tayo. So usually yung mga kasamahan namin, mga nakatira sa EP housing, sa dito sa may Central, may kapira sa Central, kasi ako Central, and then dun sa North Signal. So, magandang araw po sa inyong lahat at ay maibigay ko po ng maayos ang lahat ng mga dapat nyo matutunan. Mga basic lang po para kasi as long as you progress bilang mga daily listener, gagabayan naman po kayo ng inyong mga kasamahan ng group leader kasi medyo pati-ito kailangan ipitin po natin dahil una-una talagang sagrado po ang dadalhin yun dahil manggaling sa misa, kasi ganito po ang sitwasyon niyan eh. Usually kami na magbibigay ng komunyon sa may sakit, it's usually 6:30, pero sa kanya kasi 5 dahil marami siya hinahatiran. So usually, nasa 6:30 in the morning na misa, kung sa kanya 5. Kaya depende naman po. Wala naman pong pinipili na oras kasi depende sa situation ng bawat member. Doon sa hinahatiran kasi tignan nyo rin po kasi yung mga ibang hinahatiran ayaw ng sobrang aga. Gusto nyo pero kasi iba hirap gising ng umaga. Kaya dapat intindihin nyo rin po yung mga sitwasyon ng mga hatiran. Magaya po sa amin, ang situation po kasi talaga niyan, ang mami po ang unang magbibisita doon sa may sakit para magre-request sila na sila ay hahatiran ng komunyon. Then after nung umpisa ng pare, magre-release ang office na itong si ganito, na nakatira sa ganyan, ang ganito kasakit, ay hahatiran na. And then, yung group coordinator namin, siya na yung mag-distribute kung saan zone. Kung yan ba, nasa zone 1, zone 2, zone 3, hanggang sa 1. So kung saan po yung pinakamalapit na lugar kung saan yung pasyente or yung may sakit, sila na yung magpapacilitate. So, marami pong mga problema, lalo na po kung may mga malubha na yung sakit. Kung talagang kailangan nyo itong tiisin ang amoy, tiisin nyo yung mga kasambahay nila kasi kung minsan yung mga kasambahay nila, hindi na iniintindi. Yung po masakit po sa talaga na ini-neglect na. Kaya po natin dahil baka sa past life, naging masyadong malupit sa kanila, pero talagang gano'n po talaga ang sitwasyon. Kaya tayo bilang Prime Minister, napaka
importante po, ito po ang masasabi ko sa inyo. Dahil sinabi ni Jesus mismo, doon ako'y may sakit, dinalaw niyo ba ako? Inalagaan niyo ako? Every time na pumupunta po kayo sa may sakit, si Kristo po yung hinaharap. Huwag niyo pong intindihin kung ano yung naamoy niyo, kung sino yung mga nakapaligid ng mga tao na nandun sa kanila. Kasi hindi niyo rin po sila mag-blame dahil baka may mga pinagdaraanan sila masyado ng busy. Kaya yung dapat na ilagay mo sa isip niyo na ako narito dahil si Kristo ang iseserve ko. At si Kristo ay dala-dala ko. So yun ang palagi niyo kung tatandaan. So ito po yung mga gamit na narito ngayon. Unang-una po kailangan may taxwag kayo. Ito po kasi yung maglalaman kung saan po na ipapasok nyo yung inyong mga gamit. Ito po ay gamit na po ito ng aming iwang nasamahan na si Brother Jesus yung nakakao alam dito. Ito po yung sa akin. Ito po ay ginagamit namin dahil yung ibang nasamahan namin wala pang sapat na kakayanan para mabili. Kaya ito sa grupo namin ipinapakiram namin. Pero mas maganda po, may sarili po kayong gamit. Ito po yung meron din kasi dito may pinili. Ito yung sinasabi na finger towel. Pero ito usually pangpunas lang ito. Magka may mga dapat kayong punas. Pero usually kasi pare ang gumagamit yung po ito. Tapos ito po yung purificator. Usually po ito yung talagang ginagamit natin. Tapos pag may misa, ito po talaga yung nakatangan sa inyo. Ang purpose po nito, lalo na pag may misa, ay kapag nagkaroon po ng nahulugan kayo na hostya, kahit na doon sa loob ng bagay na kayo, ito po talagang gagamitin nyo para dadawin ninyo pupunasan nyo. Kasi minsan may mga instances po na nahulugan. At kung hindi nyo kaya kainin, kasi may instance naman na kung hindi naman nahulugan naman maayos naman, pwede nyo po isubo yun. Pero kapag yung madumi na talaga at hindi kaya, yun na yung ipupunta nyo rin sa simbahan. Yung sakrarium, yun ang ulilinisip. Pero dito sa simbahan natin, wala akong sakrarium. Yung kuwan ko ay ilalagay na lang sa baso na may tubig. Tinutunaw, hindi dinidilig sa alaman na hindi na nakakalaan. So, ito po yung pigs. Ito po yung pigs. Kaya dapat po meron din po kayo ganito. Pero sa amin po nga, meron kaming ganito po yung dalawang klase ng pigs. Mas maganda po yung pigs na malaki. Kasi may mga hostya. Ewan ko kung anong klase dito lang pa. Meron po kasi sizes. Ang hostya po, kung kayo po ay observant, ang hostya po dalawang klase minsan. Malaki o maliit. Kaya mas maganda po malaki yung lagyan na mapili. So yan po ako. So ang sistema po, pagka halimbawa po kayo ay galing sa simbahan, dito niyo po, pagkatapos ng misa, kukuha po kayo, titingnan niyo po kung ilan yung nakatoka sa inyo na susukuhan. Diba? 2, 3.
nyo rin po dyan sa... pero bago po ang makalimutan ko po, babatiin niyo po muna yung may sakit. Para bang kaibigan, hindi na basta kaibigan natin. Inaalalayan natin na nasa sakit niya si Kristo. Yun ang dami natin natanda. So, kamusta? Pero huwag na po masyado dahil ang importante po. Matapos po na yung magbibigay ng pumunyo, then saka kayo magkwentuhan. After nung magbibigay sa kanya. So, crucifix, ito yung white linen. Actually, corporal na yan. Oo. Then, yung kandila. Tapos, phosphor. Kasi baka wala kayo yung phosphor, may kandila naman kayo, manong sisindihan. Pero anyway, may ilang po palagi kayo kanta sa sitwasyon na yun. So, ayusin nyo na po itong una yung pong secure itong fix. Lahat nyo na po ng maayos dyan sa mesa. May ine. Tapos, saka nyo na po sindi. Sindihan nyo na po yung yan. Di ba? May sindi na po yan. Nakakay nyo na po. Then, kami po, meron po kami mga pinabasa. May pinabasa po kami. So, ngayon, nakiwala ko. So, meron po babasahin. Hindi lang po basta na kayo ay magsasalita ng ano. Meron pong babasahin talaga. Ito po yung ayan po. Pagbibigay ng ano yun sa may sakit. So, napaka-importante po ito dahil dito po magiging guide na po ano yung mga gagawin. Saan ba? Yan. Next. Una, gaya ng mga matatanda, kahit hindi malubhay ang karamdaman na hindi pa mapakalimutan, may mabigyan ng pagkakataon ng pagtunod yun ng madalas kahit araw-araw. Pero usually kasi sa atin, kami, usually Sunday, kasi hindi naman talaga napakahirap po kung talagang araw. Pero na lang po, kung yun ay mga kulang na, kasi ako dumating po sa punto ko na nasakit po yung mother ko. Kapag pumupunta po ako sa simbahan na ako po ang naka-assign, kumukuha na po ako ng ostya, nilalagay ko po sa fix. At yun po ang aking binibigay din sa aking ina, sa aking ina. So, kahit araw-araw, pero depende po sa sitwasyon. Sino pa may mapasok. Importante na po sa panahon ng paso ng pagkabuhay. Napaka-importante po yan. May mga instances po, kagaya ng yung pagpapalit ng buwas. Oo, meron din mga pamilya. Pero pagpapalit ng mga yun na nga din, kailangan talaga dumaan. Hindi pwede mauna tayo sa pare. Kailangan ang pare ang mauna bago tayo. Tapos naman yung mga kumpisan sila. So, ayan, usually po talaga pagkatapos ng isa. Bakit po kailangan matapos? May significance po yan. Kasi kailangan po natin, pinaka-importante po, maganda po kung mataas po ang memorya natin, yung sinesermon po ng pare. Kung ano po yung sinesermon ng pare, dapat may napupulot po tayo doon, kung in-line tayo doon sa kanyang sinesermon yung sa sermon para ma-relate din po natin doon sa may sakit. Kaya napaka-importante po doon kasi pagbasa ng mga niya, maibibigay niyo po yan sa kanila. At dire-diretso po. Kasi ang pagdadala po ng post niya sa may sakit, hindi po yung pwede na pagka labas mo sa simbahan, may dala ka ng post niya, kakain ka muna, or dadaan ka sa iba. Hindi po ang pwede. Importante po, priority natin. Once nadala mo yung post niya, directly, hindi na po yung pwede po. Kung kwentuhan, papalito yung directly po sa
dahil muna po, concern po namin may sakit. Kaya tamang kita, kaya namin nakapagpunan. Kaya po yung fix yung sinasabi ko kanina. Kaya yun po yung sinasabi ko, bawal po yung matigil-tigil. Hindi po pwede na may tataanan pa rito o may bibili, mag-aano sa lunan dito. Sakripisyo po ito. At isa pa, ang bago kayo magsimba, at least may 1 hour na fasting. Yan po ang dapat na sinusunod din natin. Pag tayo po ay umumunod, dapat may 1 hour fasting. Dahil ang katawan ni Kristo, hindi po dapat mahalo sa ibang pagkain. Dapat purely ang katawan ni Kristo, siya po nang pumasok sa katawan natin. Kaya yun po ang yun din po yung sinasabi ko ng resurrection. Siyempre po, kaya magkagaling sa misa, makasunod ka ng baro, at least daladala mo yung hostia at si Kristo, nakasunod ka ng baro, kung ano yung para ma-reflect din doon sa may sakit na continuous yung ginagawa. After the mass, continuous yung na ibibigay sa may sakit. Kaya napaka-importante sa tuloy-tuloy po yun. Yun lang po ang hindi ko pwede mag-ayun. Kasi po pag may sakit na, minsan may mga instances na uminom ng gamot, kailangan ng sila po ay accepted na po sila para din sa mga mag-aayun mo nila. Yan ba ako? Yan po. Dapat makapokus po tayo sa ating mga ginagawa. Kung ano po yung mga nakikita natin doon sa paligid natin, hindi po dapat tayo ma-distract. Una-una, yung apoy, una-una kung mahikay o ano, kung talagang hindi kaya pagsabihin ng anak, pero dapat hanggang maaari, aware ka. At yung hostya, kapag siguro ako, nibuhat ng may sakit, dapat itong kunin, yan na yun, ilagay sa baso may tubig. Kaya dapat din, pagkatingin nyo kung ang may sakit talagang hindi na kaya lumunog. May usually may baso po na nakalagay na may tubig. Tapos kapag niluwa, doon po yung inilalagay sa may baso. At yun po, yung baso na yun, kailangan tunawin yun. Kaya yun din po ang sakripisyo talaga. Kung halimbawa po kailangan bago buhos doon sa halaman, hindi natatapakan, talaga po hindi po post na yung hostya. Kaya yun din po ang sakripisyo. Pero usually naman, hindi naman tumakamit sa point. Sa tagal ko na nagsaserve, hindi ko naman ako nakakaabot sa pera. Ito po, may dalawang klase po na may natitira. Kasi baka maging kasi kung minsan, iba yung natitira na hostya sa misa. Kasi kagaya namin, umaten kami sa chapel, dito sa Divine Mercy. Minsan may mga sumusobra na hostya. Kaya dapat yung hostya na yun, titignan nyo muna, tatanong nyo muna kay Father, ano ba yung hostya? Kasi minsan si Father, sabihin mo, hindi consume na, mag-aatihan mo na lang ng Minister, tsaka na mga sakristan. Pero usually talaga po, pagka kayo, wala naman kayong mapagtanong, hindi po consume nyo or hindi po tayo pwedeng mag-consume. It's either na kapag may natirang hostya, hindi po tayo pwedeng mag-self-communion, hindi po pwedeng kakainin mo na lang ito. Hindi po pwede. Kailangan po dalhin po yan sa simbahan. Doon ibabalik sa
halimbawa, kayo yung mga kamag-anak, mga malapit na kamag-anak na nasa bahay, pwede naman. Doon pinapatid ko na yung natin, pwede ibigay sa kamag-anak. Pero tayo, hindi po pwede kainin na ministro. Importante po. Ayan po, pagka hindi na po kayo tumanggap sa bibig, talagang ang wag po, hindi na po talaga kailangan bigyan ng hostya. Talagang magkakaroon ka na lang ng prayer, wala lang po yung nakakonsekre tayo na pinakapagsusuko. Pero magbukuha ka na lang ng prayer, dadasalin, pero wala lang yung prayer. Mapupunta po yan sa pamilya ng hotel. So, gaya po simula ko po yung sequence na halimbawa, dumating po ako, tapos po, ayusin yung nandyan sa mesa na natin. Nakamustahin yung isa, kamusta lang lang, pag ngayon ang malagayan mo, ayos mo ba? Okay. Yan, para at least meron kayong communication, basta may pag-greetings, maalala mo siya. Kasi kung minsan may sakit, natin po halos ang kaalala. Parang sa kanila hindi na. Kaya ikaw na lang doon, yun ang dapat na gagawin. So, pagkatala, magsisimula na, halimbawa, kailangan na lang, papasok na tayo doon sa mga ginagawa. Yan po yung lahat ng nilaban ko. Pigs, yung hostya, kaya wala lang tayo hostya, nandun sa loob ng pigs. Kapura, yung malaki. Yung replicator, yung malaki. Yung crucifix, ayun po, yung nasbang sa buhay. Ito po sa buhay, ito po yung sa buhay. Bago po kayo umalis sa misa, sa simbahan matapos ang misa, hilingin po kayo kagitik. Kasi automatic naman po yan. Ito po yung naglalaman na babasahin sa mabuting balita. Kasi ito po yung naglalaman na second gospel. Kaya, sige po, tutuloy na po ako. I-inform ko lang po paano yung sequence. So, pagdating ko po, yan na. May takip na puti, positibo, andila. Sa pasong tubig, sa kung kailangan. Kung hindi na po talaga digest ng pan. Papatingin muna yung may sakit. So, ibang prano sa kanal, ano ba? Basta yung relation nyo yun. Yan natin. Mag-ilim natin kausapin para maging at least yung talagayan. Then, sisimula na tayo. Tandaan kung simulan natin sa Eternal Father, Son, Holy Spirit. Yan na, kaya paano kayo po ay mapasa tahanan ko sa ating kahalan. Then, nasagutan ko, Amen. Then, lalakad ng corporal, yun na, sa baba na kanina. Tapos, bilang magsamba, kung tayo na mag-generate dito sa pinaka-kinilagan sa pinakamaling sa altar kanya sa beach. Kailangan kung meron mga kamag-anak malapit doon, kailangan maganda kasi na meron din yung mga kamag-anak dahil kung minsan yung sakit hindi na nakakapagsalita. Nakakapagsalita na lang yung mga kamag-anak. So, maganda, tapos na niyayakan, simulan mo sa pagsisisi sa Panginoon Jesus, iligtas mo kami sa pagkumitan ng kumakain ng mga problema ng pagkawaan ng Panginoon, sasagot ng mga anak ng Panginoon, ay magkawaan ng Panginoon. Then,
pastor magsisisi, diretso na sa ministro. Panginoon Jesus, pagkalaw mo sa amin, pagkaman pa kami magkaisa, magbuhay Panginoon, tawanan kami ng Then, yan na yung pagbasa. Doon sa pagbasa ng salita ng Diyos, ang babasahin nyo, kaya meron kayong Misalel, dito nyo babasahin yung gospel. Kaya meron kayo dito parang So, then, kung nabasa nyo na, Panginoon Jesus, pagkala mo sa amin ng katawan ng mga kaya ng isa sa mga pagkaya Panginoon katawan. Yan muna. Ang sasabihin na bago panlubuti balita ng Panginoon, ayon, ito na yun. Ito na yun nandito sa Misalel. Yan. Tatanda ng krus sa buo, krus sa labi, krus sa bibig. Tapos, babasahin niya ang mabuting balita ng Panginoon. Yan. Pagkatapos, muli na namin. Tapos, dito na yung darating tayo sa pangalan. Sa pagbibig ng magagawin ng puso ng Jesus sa Panginoon natin ang Diyos, tayo natin ang nakasulog namin. Dadasalin natin yung mga namin sumasagot. Then, pagkatapos ng bubuksan ng linis ng mga things, doon, ng tanong doon, kukunin ng hostya, tapos babanggitin mo sa may sakit. Ito, order ng Diyos ang batis sa mga kasalanan ng sa mapalat at inaangayahan sa kanya. Panginoon, sasabihin lang may sakit, o kung hindi na kayo may sakit, yung mga kasalanan. Panginoon, ang katawan ng Kristo, hayaan muna natin ma-digest, no? May sakit, may Oscar. Huwag natin po pero sa ikagad na kasi minsan hindi kami nanginala niya or pa. So, hintayin lang natin siya matapos. Then, pag natapos na, lalapit ang minister sa may sakit at bibigyan. Hindi na yun yung matinayang mahal ng Kristo. Amen. Then, pagtapos na digest niya na, ito na yung sasabihin ng ministro na lalaki tayo Diyos na aming mga hilig ko ng ang aming mga kapatid na sabihin niyo yung pangalan ng may sakit. Kaya dapat, bago ka lang kayo pumunta doon sa lugar na may sakit,
minsan baka may mga mumo, inumin. Kasi yun ang hindi natin pwede basta itapon sa kung saan. Nalinis naman wala ng contamination ng basta. Importante po, nalilinisan dito. Kaya yun din po yung sa bahay ko. Balik, maggamit na pagtandaan kasi minsan naiiwanan ko yung gamit. Dito babalik. Ang gamit ko doon sa kabila, wala ka lang yung reputonin. Kaya dapat aware kayo na kung ano yung mga nilalakad nyo, na hindi yung inyong babalik sa inyong mga plastic. Pero pagkatapos po, paalam na kayo. Sabihin nyo sa kanila, lalo na kung ako po ay sa susunod na linggo gano'n, halimbawa, isang buwan po ako magkahatin sa inyo. Tapos kung iba naman, may papalit, kasi baka naman alam din yung napapalit po sa akin sa ganito. At tanongin mo din doon sa may sakit kasi baka may nakad siya o ano, dapat may communication pa yung may sakit. Kasi minsan, wala siya sa araw na ito. One of the most important teachings of the Catholic Church is one of the most difficult teachings of that Jesus is ako kasi may baga ko. Pwede mo ilagay yung sa para at least nandito pa rin sa'yo. Yung maliit na baso na ilalagay mo ito. So para at least nakasakay ka sa so may tanong ka pa tayo sa so anyway, iba pa po mga maintindihan niyo po yan pagka hindi naman po kayo agad talaga isasagap sa ganyan dahil mahirap po talaga eh. Meron po kayong mga kasamahan, leader nyo, mga tagabiyasan. Kagaya sa amin, si Brother Romeo, sa Group 1, siya po yung pinaka-biyasa sa amin sa ganyan. Siya po yung talagang nasa sinasamahan niya po talaga. Talaga po parang saan. Kaya ruruta po sa amin. Mapuntahan at unang-una dapat kukunin niyo yung telephone number. Kasi may nangyayari po isa nagkakasakit na hospital na pupunta sa matagal, isang buwan, hindi kakapit. Kaya yung nilalagay nyo sa fix. Pagka hindi nyo kakapit, ililiban nyo na siya. So at least, tatlo, maliliban nyo sa dalawa naman. So, pero huwag kayo magdala, alalahin naman po kayo. So, yun lang po, maraming salamat. Okay, so maraming salamat, brothers, na po ito sa ating unang araw ng tarik sa ating secular certification. Then, next week na Saturday, ulit 8 o'clock until probably 5:30 or 11 o'clock natapos tayo. Depende kung paano tayo maging kabilis na susunod natin yung sequence ng mga separation training. Okay, so that's it. Thank you so much once again. Maraming salamat sa mga speakers at saka sa lahat ng mga attendees at ganoon dito sa pizza ni Brother natin. Okay? Today, Lord, maraming salamat. Tatay ko na one of the most important teachings of the Catholic Church is one of the most difficult teachings we are asked to believe, that Jesus is really physically present in the bread and wine consecrated by the priest during the Holy Mass. In fact, even some priests through the ages have struggled